Wow. Welcome to my second home. Oh Our my second gosh. home. Mala New York. Hello there! You're waiting for ate. Ano naman na deny na hindi ko siya magustuhan, pero hindi ko siya crush, sabi ko sa kanya. Pero Ang aga mo nakilala ka bilang sexy star. 15 or 16, may in-offer kasi sa aking film na feeling ko ready na ako magpa-sexy. Hindi ko pala kaya. Every after scene na nag-ano ko ng ganyan damit, umiiyak ako. May nangyari naman sa career ko after that. Magkaka-regrets ako kung ginawa ko na lahat, pero wala pang nangyari sa career ko. How did you and Christine heal? Happy ako kasi close kami ngayon. I've been longing for that mga ilang years. Sabi ko, grabe, kailan kaya kami magiging close? Hello, Ara! Hi! Wow. Welcome to my second home. Oh Our my second gosh. home. Mala New York, ang second home nila. Ang ganda naman dito. you. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Wow, Welcome. hindi ka mamasyal tayo. So, Ara, what is this? Wow! This is the business of my husband and my business. Oo. Ito yung ventures namin ng husband ko, A-Force Ventures. Ang galing ha. Uy, hi Business ate. namin together. Oo, hi. Yes. Yeah, so ano ang negosyo yung mag-asawa? More on technology, fintech, and then the first na we launch is the ride-hailing app. Meron na kayong ride-hailing Yes. app. Ano yun? Pick Up. Pick Up. That's Pick Up. your ride-hailing app with Yeah. your husband. Yes. Tapos may partner din kaming isang couple. Bakit Pick Up ang name? And then we have also Pick Up Pay. Oo, bakit Pick Up ang name? Pick Up, inisip ng asawa ko. Hindi ko alam bakit Pick Up. Oh, nandito siya. Nandito siya. mamaya. Okay. This is a conference room. Ang ganda naman nito. You have like the view of BGC. Yes. Yeah. Ang ganda. When did you move here? We launched this last year, March. Oo. Ang ganda. Check out the March. office, ah. So there's a conference table here. Sino nag-decorate? We have a architect. And then ako na yung mga furnitures. There's a kitchen, an office kitchen. Yeah. So lagi ka nandito everyday halos? Mas everyday si Dave. Si Dave. Ako siguro mga once a week. Ganon. What's it like working with your husband? Ang maganda kasi sa husband ko, he asked for my opinion. Oo. At saka siya yung nag-decide na maging partner kami. Siya. Yeah, kasi ako- ibang mag-asawa hindi nakakapagtrabaho together. Kung ako tatanungin mo, ayoko sana, pero he wants me to be his partner. So, why not? Ibihira yung ganun. So, anong ginagawa nila ngayon? Eto, may dalawa kang dito. Hello. May hello. dalawa kang staff. Anong ginagawa ano nila? daw ginagawa mo ngayon? Sinecheck niyo yung ng driver. Yung driver part. Ilan na ang driver partners ninyo? We have 18,000 applicants, then we have 3,000 active. Ganong kadami na? Yes. Ang bilis naman nun. 18,000 applicants, 3,000 active. So, kung gusto ko gamitin ang Pick Up Pick up. for picking up, Ng car, taxi. really anything? So, hindi lang to, let's say, 6-seater, 4-seater. also ba pwede pagsundo, pag-delivery or hindi? Wala pa kami doon. Hindi. So, it's really more of a ride-hailing Ride-hailing. service. Yeah. Congrats! Anong kaibahan nyo sa iba? We're much cheaper and safe ka. Kapangalan ko to Hazel. Hazel! Pero lalaki. Oo. Wait, Hazel ang tunay niyang pangalan. Yeah. Trivia. Paano ka naging Ara? Si Ara, Christine, Ayun and yun. Mina Princess. Ganun. So, Doon kinuha ng mami ko. Si Ara, si Ara, tsaka Mina. Ara, Mina, yun na yun. Pero Hazel is the first name. First name, yeah. First name, Yun lang, wala akong second name. Yeah. And saan ang office mo dito? Ito, medyo medyo bare. Walang masyadong papeles kasi dinadala na ng husband ko sa bahay. May visitor pala ako Hello dito. there! Hello there! You're oh, waiting for oo ate. Waiting for ate. This is Mina Princess. Hi, Mina Batching. Marami tong fans Oh, yes. Oh, yes. So, Mina Princess is your younger sister. Yes, siya Ilan bunso. taon na siya? 32. 32. Yes, oh. 32 ka na, di ba? wow. So, ikaw ang talagang nag-aalaga sa... Pag medyo ang mami ko napapagod, dadalhin niya sa akin.
Oo. What does she love to do? Does she... Makainom ng coke, bawal. Bawal Coke. Okay, bawal uminom ng Kasi Coke. medyo Oo. diabetic Kasi siya. ng sugar. Taas sugar. Anong hilig mo gawin? Do you like... Kumain kanin. Kumain ng kanin, edi bawal din nga yun sa Pero, hello, my name is Karen. Is Karen. Karen. Oh, nice. Kumain tayo later. Oh, yeah. Kain Yes. tayo, yes. Yun ang hobby na- niya, kumain. Yes, kain tayo later. Nagwo-workout siya, exercise, walking. One time meron akong vlog, pinag-ano ko siya, plank. Ay, Planking. okay yun. Planking. Which, Ang cute by the nun. way, pakita lang natin since binanggit ni Ara ang exercise, please explain. My God, guys. Sorry, this deserves super bravo here. Oh. Tingnan nyo ang bewang ni Ara. What is your waistline? 24. I don't know, guys, if I was ever 24. But what is the secret? Look at you. Well, food, and of course, with the help of Doc Angeles. Yeah. I know that doctor is so good sa weight loss. And But then- it's really food and for you, no? Yes. Food and exercise. Food talaga, pag may disiplina ka, tapos sinusunod mo yung program ni Doc. So, look at the view. Tingnan nyo naman. View. Ba't di ka magtatrabaho? Tingnan nyo kung gaano kaganda ang view. So, you feel inspired when you're here. Yeah. So, dito ako nakikipag-meeting kasi yung lifestyle entertainment, dito kami nag-uusap. And Oo. I also have a production, the Moonstone Entertainment Production. Did you start this na negosyo mo na? Yes. I produce a TV show and then concert. Itong huling concert ko. Ngayong nakikita mo ang buhay mo ngayon, itong opisina ninyong mag-asawa, lahat ng na-achieve mo, pag binalikan mo yung nakaraan mo, Hindi ko na-imagine. Parang, syempre, nung time na yon parang kung ano lang yung meron ako noon, yun lang yung nasa mind ko. But, iniisip ko rin, someday gusto ko rin magka-business, maging CEO, wow, CEO, ganon. what was life like when you were growing up? Simple girl, naglalaro sa kalye, pero yung family ko naman, lumaki ako, may yaya, may driver, hindi naman talaga super, hirap na hirap. Kasi pinag-aral ako ng daddy ko sa mga magagandang school, and then, dumating lang nung time, nung high school ako na nag-tuition sa sarili ko kasi medyo humina yung business. Si Christine, ikinikwento niya, gano'ng kahirap noon when you were both growing up. Kasi, Nagkahiwalay typical. kami. Oo, Nagkahiwalay ikwento mo kami. yun. Nagkahiwalay kami kasi yung mom ko pumunta sa abroad. Nung naghiwalay kasi yung daddy ko and mommy ko, napunta ako sa Santolan. Doon ako nag-aral. Ako yung unang na-separate. And then, 10 years kasi yung gap namin ni Christine. So, nung pinanganak si Christine, andito na kami magkakapatid. Medyo madami na kami. So, doon siya iniwan kay Daddy Metren. Kaya parang daddy niya na yon hanggang 2 years old. Kinuha rin siya ng mami ko. Oo. But how difficult was that, adjusting to that? Siyempre, nung bata ka, medyo hindi ka pa masyado emotionally attached. Tapos, nung lumalaki ka na lang, dun ko na lang na yung mga kapatid ko, parang gusto kong ayusin, ganon. Kasi I'm the eldest. And how did you do that? Ako nagpaaral kay Christine. Tumulong ako kasi hindi na nga kaya ng daddy ko na i-cater lahat ng mga gastos. So, not really naman super breadwinner, pero I give my mom allowance, ganon. Nagsimula kang pumasok sa showbiz, you were 15 years old. 14 to be exact. 14. Yeah. At ang aga mo, nakilala ka bilang sexy star. 15 or 16, may in-offer kasi sa akin film na feeling ko ready na ako magpa-sexy. So, I did that film. And then, hindi ko pala kaya. Every after scene na nag-ano ko ng ganyan damit, umiiyak ako. Tinapos ko lang yung film na yon. Sabi ko, ayoko na, balik na ako sa wholesome. And then, nung 18 years old ako, doon na yung ready na ako full-blown na magpa-sexy. Do you have any regrets? Wala naman. Parang
may nangyari naman sa career ko after that. Magkaka-regrets ako kung ginawa ko na lahat, pero wala pang nangyari sa career ko. Ang tatay mo, si Chuck Matay. Yes. Na-discover mo later on na ama mo siya. Finding your father. Yes. Story niyan, 15 years old ako, nasa Das Entertainment ako. Nag-campaign ako. And then sa lahat ng mga kandidato doon, ang kinantahan ko, tatay ko, hindi ko alam. At the age of 21, doon ko lang na-finalize o confirm na siya nga. Pag uwi ko sa bahay after the campaign, sabi ko, Mami, may kinampaign ako. Chuck Matay. Tapos nagdadabog na siya. Ayun na. Doon na nag-start yung doubt ko. Doon ko na-feel yung pala yung lukso ng dugo. Parang ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. And then someone told us na after ko kumanta, alam mo, para kayong mag-ama. Kasi magkamukha kayo, tinitignan ko kayo habang kumakanta ka. Doon nag-pop up yung idea. Lahat ng leading men ko, kinausap ko. The Boy, Lito Lapid, si Bong Revilla ang nakagawa ng paraan, si Senator Bong. Sinet up nila na mag-meet kami. Doon ako salita, may dala akong pictures. Ito po, ako lang po yung straight hair. Parang ako lang po, iba po yung build ng katawan ko. Parang ganon. So, Inamin niya. Sabi niya, hindi niya sure, pero iba yung pakiramdam niya. Ang mami ko lang makakapagsabi. Hindi ka ba galit noon nung nilapitan mo siya? No, In effect, parang he abandoned you? No, kasi wala naman siyang alam. Hindi rin naman ako nagalit towards my mom. Na-discover ko lang by myself. Hindi ko rin siya sinisip. Ba't hindi mo sinabi? Hindi ko sinabing ganun sa kanya. Kasi andito na eh. And everything has a reason kung bakit nangyayari to. Sabi ko nga, kung hindi ako naging artista, hindi ko mamimiti yung biological dad ko. Ganun ang thinking ko. Ang outlook mo sa Ang buhay. outlook ko sa life. Oo. So, pinag-meet mo tatay mo, Mami ko. si Chuck Matay at nanay mo. What was that like? Sobrang, syempre, after 21 years, sabi ng mami, ba't mo sinama si Chuck? Ba't mo sinama si Chuck? Birthday ng mami ko. Grabe, parang pang-pelikula. Pero hindi naman yung pang MMK yung dating na parang, mami, it's not like that. Parang, siguro the way I approach it. Anong naging pakiramdam mo realizing that yung tatay na kinilala mo, hindi pala yun ang biological dad mo? Hindi nagbago yung ko. But did you ever feel it before? Hindi naman, pero habang lumalaki kami, pag reunion, iba yung build ng katawan ko, matangkad ako, tapos sila mas sa akin. So talagang kayo ni Christine, magkamukha kasi kayo ni Christine eh. Yes, mas more on yung blood ng mom ko. Oo. Nakuha namin ni Christine. Miss Karen, I'll introduce you my loving husband. Hello! Dave! Hi, Dave! Nice The to meet you! founder of E-Force I am Ventures. Karen. Nice to meet you. Nice to meet you. Wow, eto ang happy couple. How long have you been married? 3 years and a half. Parang matagal na. 3.5 3.5 years. Paano mo na-meet si Ara? Actually, invited namin siya for our charity event eh. And she's supposed to perform sa halftime. That was a charity basketball event of mine sa Laguna. Then, what happened? 5 minutes late yan, nung natapos na lahat yung event. So, inantay ko lang siya. So, wala nang tao. So, and when I waited for her, so we had the opportunity to talk. So, doon nag-umpisa yun na kung paano ko siya na-meet. Oh, pero did you like her right away? Cannot, deny na hindi ko siya magustuhan, pero hindi ko siya crush. Sabi ko sa kanya, pero... Hindi rin naman kita din crush eh. Hindi mo siya crush, or hindi ka niya crush. Pero kung hindi siya na-late, siguro wala kami opportunity na maging kami. Galing kasi ako north, galing akong Philippine Arena, and then to Laguna, layo, di ba? Wala pang Skyway. That's right. Hindi pa open ang Skyway that time. That's right. So, I think it's destiny na mangyari yan. Destiny, that's true. Maraming mag-asawa, they can't work together. Yung totoo, what's it like working together? Siya, gusto niya talaga ako Ako ka-work. gusto ko kasi, I'm very confident pagkasama ko siya. At whenever I do things, I'm inspired. It's a partnership, no? Ang tingin ko,
sa amin, naging successful kami at maganda ang aming synergy. No, when nabuo namin yung aming mga business because we work together. Pero pinapayagan mo pa siya mag-showbiz? Of course. Ang tanong ko, hindi ka pa seloso? Selos pa ako. Seloso ba? Minsan, may mga tanong-tanong, pero alam ko nagsiselos. Selos. Pag nagtanong siya. Pero syempre, full support ako sa kanya kung ano yung gusto niya ma-achieve. Kasi yun naman, it's all about partnership, di ba? So, na-meet ko na siya na yan yung talagang gusto niya. So, I have to act the show. In-accept ko yun from the very beginning. Ikaw naman, hindi ka selosa? Selosa ba ako? Siguro once... Pag na-late ako umuwi. May ganyan. Pero kadalasan, pag sa showbiz, laging sila yung late umuwi Yun nga, hindi ka pa nahihirapan yung showbiz. Alam mo naman, ibang mundo. Super sa umpisa, pero alam mo yun, it's a test of time and na-accept ko yun. Kaya nagkaka-pimple siya. Magpapasko naman Pero buti nga may Eddie Garcia Lona Ano na lang kami, 14 hours. 14 hours. Pero inabutan ko yung before na madaling araw or naabutan morning to morning, I have to wait. But how did you know that Ara was the one? Alam mo, pag sinubukan ng maraming tests, sobrang maraming mabibigat na test, and sabihin mo, pwede ka naman sabihin, ayaw mo na wag na lang, sa iba na lang. And kung talagang mahal mo yung tao, kahit ano pang test yan, talagang you'll get through it. And sabihin mo, mahal mo talaga yung tao. Are you both trying to have a child? Yes. Yes. Pero hindi lang bibigyan ng focus lately kasi Busy grabe kayo. rin siya hardworking dito sa business namin. Isang araw, sabi ko, yun ang focus ko. Bebe! Pero kung pagkaloob ng Diyos sa atin, babae man o lalaki, aming masayang tatanggap. Pero nagpa-check naman ako, I'm okay pa. Kayang-kaya pa. Kaya pa. Oo. Kaya pa! Kaya pa. Laban! Oo. Laban tayo mga I have bata. so many follicles. No? Nag-sexy star ka noon, nag-showbiz ka, and maraming lumabas na balita noon sa'yo. Na-link ka sa kung sino-sino noon. Kung sino-sino. Ang iba kasal, ang iba engaged. Yes, oo. Now you're married. Going back, how did that affect your reputation? Well, at the end of the day, they will know naman the real you. Siyempre, nasa showbiz ka. Everyone can link it to you. Lalo na pag may movie, kailangan, i-ano natin para maingay. So, parang, okay, parang nasanay na ako doon. Sabi ko, hindi naman ako ganun Hindi porket sexy star, parang easy-easy na lang. Kumbaga, I'm very career-driven. Yung pagpapasexy ko, it's just only a career move. You need to prove that you have a talent in acting. And iyon yung pinakita ko. Okay. Nagkaroon ba ng indecent proposal? Ano yung pinakamalala na talagang nagalit ka? Hindi ko siya kilala, pero tumawag sa manager ko. Magkano si Aramina for a dinner? Nagalit yung manager ko, minura siya. Kasi parang, hello, pakantayin nyo na lang yung alaga ko, dinner for what? Tapos babayaran mo, ano to? Yun, ganon. So, hindi ko kilala kung sinong Poncio Pilato na yun. But that's a misconception. Yes, misconception. At napakatagal na panahon, naghahanap ka ng lalaking mo. Mamahalin ako ng totoo. Magmamahal sa'yo ng todo-todo. Sa ganda mong to, bakit yun ang naging worry mo noon? May mga temptations mas maano ang babae mag-control kesa ang lalaki. You can't avoid na magkaroon ng long-lasting relationship with a guy na nasa showbiz din. So kaya sabi ko... Kumbaga, it may not last. Yeah. So sabi ko, try ko kaya non-showbiz. Wag na lang showbiz, baka mag-last. Yun. So what made Dave different? Pandemic romance na lahat ng tao nasa loob. Lahat ng tao nakakulong. Pero nagte-taping ako na ng ang probinsyano So, siya yung naging consistent. So what made you fall in love with Dave? He is persistent. Kasi nung, di ba, 2018, hindi pa pandemic, so may mga kasabay siyang nagpaparamdam. Pagdating dun sa nung pandemic, yung iba,
hindi na nagpaparamdam. Na-COVID na yata. Ay, parang buhay pa ba itong mga to? Ano nangyari sa kanya? Parang, So, sincere si Dave. yeah, he's really sincere. Maybe nakita rin niya siguro na yung pagkatao ko. Kasi may anak na ako si Mandy. So, I told myself, after the father of Mandy, kailangan yung susunod kong karelasyon ko, magiging asawa ko na. Sa showbiz, kilala ka na malambot ang puso mo. Si Deborah Sohn, tinulungan mo. Si Lala Montelibano na naghirap din. Si Lala, isa yan sa mga una kong natulungan. Nakasama ko siya sa taping and then siyempre, pag sa taping, nagkakakwentuhan kayo and then wala siyang trabaho, kailangan niya mag-ipon para makauwi. So, I have this beauty products. Meron akong pwesto sa isang mall. Kasi ako parang gumanap ng yung Lala Montelibano story sa isang show. Sabi ko, kailangan ko ng sales lady. Okay lang ba sa'yo yun? Even Tita Deborah, gusto niya maging waitress sa Hazelberry ko. Pero parang hindi ko Tita Debs, huwag na lang kasi, di ba, mag-waitress ka, baka parang, pero yung si Lala, sobrang okay lang daw sa kanya. Meron siyang background for sales. But now she's a nurse. She's a nurse. She's a nurse and nag-work na siya sa hospital. Si Whitney, we started sa Ang Probinsyano. Naging ka-roommate ko siya. Tinanong akong production, is it okay kung masama sa akin si Whitney? Sabi ko, okay lang naman. And then, doon nag-start. Siyempre, nagkakausap. Tapos, natutulong-tulungan. Anong naging pakiramdam mo pag nakikita mo yung mga sikat na artista, kilala to ng Pilipino, tapos ganun kahirap ang buhay? Nalulungkot ako. If I can bring them back, ako yung mag-guide na, huwag mo gawin yan, kasi hindi magiging ganda yung future mo. Parang ganun. But, siguro, yun na lang yung magagawa ko. Any help that I can give to them and pray for them. Receipt honor, kisagit. Sa bati receipt ng different pay. Kung sa honor, amen. Amen. Very good. Good girl. Sa bahay, ikaw yung makalagain. Nagluluto ka ba? Nagluluto ako minsan ng pag nag-request sila. Yeah. So, how is your mom now? Kamusta mami mo? She's okay. She's 77 years old. Okay. Did you know that my mom is Samutian ng Pasig? 1967. Maganda siya nung bata. Oo, beauty queen siya talaga. Gusto niya talaga ako maging beauty queen. Sabi ko, artista gusto ko. Kasi sabi ko yung mga beauty queen, nagiging artista din Diretso na lang tayo artista. Oo. Are you close to your mom? Yes. Pero minsan nag-aaway din kami. Kasi syempre, di ba, pag medyo nagkakaedad na, parang nagiging makulit na. Yeah. Sasabihin mo na naman, paulit-ulit ako. Yung ganon. Sarap? Pinaka-close siya sa'yo? Kanino ka close? Sa kamatid ko. Oo, kanino close ka na kapatid? Madyan mo ko na, may bagyo. Walang bagyo ngayon. Kanino ka close? Sa akin, saka kay Holly. Tsaka kay Holly, kay Reset. Yung isang brother ko, si Holly, tsaka ako. Si Holly, parehas kaming birthday nun. Sila si Kian. Pero technically, when you were growing up, you never knew that you were half siblings with them. Yeah. Hindi mo alam. Hindi. Diba? Yeah. Ito na talaga to nung pinanganak doon lang nalaman na Down syndrome. Kasi wala pa namang advanced screening. Yeah, walang gano'n. Yung time na pinanganak siya. Oo. So, siguro kaya ka rin naging responsable early on. Yes. Diba? I think. Kaya parang yung outlook ko sa life, positive, at saka parang mas maagang nag-mature. Yeah, because also of your sister. Yeah. Yeah, that's true. Bilang ate kasi, you have to take the lead. Ate din ako Yes. And meron kang special sister. Yes. Gaano kahirap yun? Siguro, masasanay ka na. Mas mahirap mag-discipline ng mga normal na kapatid mo na pasaway. Yeah.
than yung may kapansanan. Kasi syempre yung kapansanan, maiintindihan mo why are like that. Pero kung yung mga kapatid mo, mga pasaway at sakit sa ulo, mas mahirap anuhin. Pero I think parang inano muna ako ni Lord isettle mo muna yung mga kapatid mo na maging maayos bago kita bigyan ng mapapangasawa. Parang ganun ang nangyari sa akin. Kasi ang dami kong mga struggle sa mga kapatid ko. Yung isang brother ko, syempre, dumating yung point na binata siya, sumasakit na yung ulo ng daddy at mami ko, mga siguro ilang sasakyan na nababangga niya. Tapos, di ba, nag-away pa kami ni Christine for a time na dumating yung point na I need to file for, tough love. Kasi hindi ko naman siya na stop this. Okay, di ba? Parang it really hurts me a lot. Kasi yung mga nasabi niya sa aking words, talagang hindi ko kinakaya. Parang, and how did you and Christine heal? She went to my house after 2 years and she asked forgiveness. Oo, hindi ko na yun hindi ko na minidya. Napapag-usapan na lang naman natin to, it's past. And for other people na ma-inspire, kasi marami rin magkakapatid dyan na hindi okay. It's really a relief pag wala kang grudge sa mga mahal mo sa buhay. And what was that? It was like a hug. Siguro yung yakap na... Ay, grabe, iyak namin. Diba? Ayun ang MMK. Diba? Yun ang MMK kasi ate ako eh. Yeah. Hindi ko pababayaan yun. Sabi ko, oh my God, I love my sister so much. Yeah. Oo, naiyak tuloy ako. No, bakal mo talaga siya, no? And happy ako kasi close kami ngayon. How close are you? Now, we talk about our personal lives, our love lives sometimes. Yeah. And our, pag kunwari, si Christine, she asked for advice na. Oh, before hindi. Parang iyan yung longing ako. Sabi ko, halos lahat ng artista sa showbiz, ate ang sa akin, at they ask advice. Pero yung kapatid ko na inaano ko na lumapit sa akin, hindi lumalapit sa akin. It takes time talaga and time will come and yung prayers mo, dinidinig talaga. Patience lang. Kasi I've been longing for that mga ilang years. Sabi ko, grabe, kailan kaya kami magiging close? Yeah. Ang dami ko ng close sa showbiz siya, hindi ko pa close. Yeah. And si Christine was with you nung nag-file ka? I appreciate her effort. Kasi, kumbaga, medyo, imbis na magpahinga siya, sinamahan niya ako kasi she's doing a film. Napansin ko na malalim na ang spiritual life mo. Meron ka bang Bible verse na pinanghawakan mo na nakatulong sa'yo? Ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Bakit yon? Kung may problem, masakit, pero hindi ibig sabihin ina-harm ka ni Lord. Piniprepare ka ni Lord for your future, to make you strong, to hone you, to make you better. Parang piniprepare ka for your future, for your best. And you believe that's what God did for you? Yes. I think that's what happening kasi lahat ng dreams ko nangyayari. Unti-unti.